gabi. Amen? Blessing na nga mabisitahan kita mga pastor. Blessing ang simbahan, mabisitahan og pastor. Biskan hindi dako atong simbahan, hindi prominent. Okay? Hindi magaranon. Pero blessing maka-accommodate kita mga pastor. Kaya ang simbahan nga wala nagabisita nga pastor, no, hindi healthy. No? So blessing kung may pastor gabisita sa simbahan. Lipay ta. Nag-text kami, nag-chat kami ni Pastor Noel. Actually last year pa. So salamat every time makabisit siya sa South Cotabato. Apil ta siya itinerary. Okay? Sign of friendship na siya. Okay, of course ato man upod Pastor Roger Valderrama sa Akmunan Tupig. Amen. Salamat nga mga kabiyanan. So mga tatay, asa yung mga anak, Brad? Nga wala man yung mga anak, Brother Malakias, din sila Karen, din sila Ilana Karen? Abaw. Ano man? Natamaan sa exam sa LET? Atong Sunday? Kita, tinguhaon na to. Kita magsigilit sa simbahan. Amen? Gamadali ta sa trabaho na to, gamadali ta sa pag-eskwela. Pero nga nung di man tagadali sa simbahan. Di na to himuon normal ang late sa simbahan. Hindi namin nga permita late. Nawa sina. Panahon sa testimony, wala pa ka mo nag-abot. Napakita na to, nga di na to priority ang Ginoo. Di ta excited. Hindi na rapid na magkuha, damo pa punong-kuhan. Di ka na magkuha mo punong-kuhan sa likod. Hasta damo pa may mga bakante dira. Hindi ka mo magsanay pungko sa likod. Damo pa membro, wala karon. Ay pa nag-abot. Maayo nga permi kita late. Kaya ta magtimprano sa ibang nga butang sa Ginoo, dili. Unfair na sa Ginoo. Mahuya ta sa Ginoo, sige ta pangayo, tapos atong performance hindi nami. Mga deaf na to, gahulat sa inyo. Dapat ka mo may mga responsibility sa church. Dapat ka mo early. Kaya ra pa ta? So this time, prepare na to aton kasing-kasing. Aton mga Bibles. Aton una-una, excited kita dapat. Nag-iwasan ta magsige tayo. Ha? Ayaw pula na tayo magsige tayo. Mga tatay, ano yung mga anak ninyo, Brad? Magsige tayo yung mga anak ninyo. Ha? Iwasan natin, control natin sila. Dapat seryoso tayo. Dapat walang mga distractions kung pwede lang. Okay? Hindi na tayo sige punta sa CR. May time magpunta tayo sa CR. Pero pag time sa preaching time. Amen? Salamat ating speaker tonight. I think last niya na pag-visit sa atin at naging speaker natin last 2023. And thank God, after 3 years, more than, 3 years, no? Ka-visit sa atin at it's been a blessing na maka-share sa atin ngayon. Gabi, maka-share ng Word of God, ma-challenge tayo. So, let's be open, okay? Let's be teachable sa Word of God. Wala siyang ibang ituro sa atin, Word of God. At walang makabenefit, tayo din, no? Kaya, okay? So, this time, magtayo tayo, please. And let's welcome to our pulpit, our speaker tonight. Ating kaibigan, di na first time, several times na, naka-visit sa atin, naka-speak sa atin. From, kalimutan ko yung exact church niya. But from Ampayon, no? Butuan City.
Okay, ating i-welcome Pastor Noel Sandigan. Pastor, good evening. And God bless and challenge us tonight with the Word of God. Thank you, Pastor Ronald. Pastor Leonard. Salamat kayo sa privilege nga gihatag. This time, atong ablihan itong mga Bible palihog. Palihog ko sa atong screen. Magamit na og kuan. Ang atong lesson karon pang Kristohano ng atong lesson karon mga kaigsunan. 2 Corinthians pang ato gini nga mensahe. Naa sa atong text, no? 2 Corinthians chapter 9 verse number 7. Atong dunganan pagbasa, tingalig din ninyo maklaro dinhi atong namo sa inyo mga Bible atong basahon palihog. All together, ready go. Every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amahan nga langit no, niining kagabiyon karon, dako kay nga privilege nga imong gihatag sa imong alagad, labaw sa tanan, for almost 4 years, adisir ko nga nakabalik na usab, pagbalik ni mo ang iglesia. Salamat, nag-progress ang buluhaton. Salamat sa leadership ni Pastor Leonard, together with his wife and a child, and the church. Thank you so much, God, sa privilege and the opportunity nga gitugot ni mo, Amahan, nga uniano sab kami karong gabi para makapamalandong sa imong pulong. Ang yun kanamo, nga ikaw mag-challenge ka na mo, Ginoo, sa imong pulong, tuguting imong pulong makakaplag ug luna sa mga kasing-kasing. I-bless ka mo pauli ang mga katawan karon, baon ang revival sa kasing-kasing, baon ang pagpahimangno sa imong pulong, baon usab ang pagbadlong, ang correction o guidance, instruction ngadto sa pagamatarong Ginoo. We pray, forgive us of all the sins that we have committed. We claim the power of thy blood to cleanse our heart, and tabuni ko pinagisong balaan nga dugo o may mo sa salit di ko sa imong cross nga dili ako makita karon, kundi ang makita masintro ang imong pulong Ginoo. Among gituyan kanimong tanan, ang tanang kadugan ng kemayan maimo Ginoo dining kagabiyon sa ngalan ni Jesus. Amen. Palihog panglingkod. Isa sa mga blessing nga gihatag sa Ginoo, isa sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo mga kaigsunan, daghan ta og blessing. Daghan ta gi-expect nga panalangin. Daghan kay tag mga gitawag nato mga pamaagi unsaon nga panalanginan ta. Amen. Kay matud pa, everything we do for God, and everything we do for God, matud pa, dili na kawang, dili na vain atubangan sa Ginoo. In everything atong buhaton, naagid na sa recompense nga blessing. Kaya nga naman, ang Ginoo dili magpautang. Okay? Dili siya magpautang. Gani niyo ng Bible, he that hath pity upon the poor, ug naghatag nito sa pobre, natanawa na gud, nagapahulam sa Dios. Taliman ka na, every time nga muhatag ka sa mga kabos, every time nga muhatag ka sa naa sa need, the amount you have delivered ngimong na-disburse, counted na sa Ginoo, una yun siya, nagpahulam ka sa Dios. O kung ang Dios makahulam, dili mahimo nga dili siya mubayad. That's right. Amen? Naaga ni bayad kung maghimo tag dautan, samot nang maghimo tag maayo. Amen? Because in everything, the principle of sowing and reaping, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Depende ang imong reaping sa imong gitanom. So if you sow negative things, muani pud ka sa imong gitanom. Kay kung unsay atong giani, mao nay product sa atong gitanom. Yes. So puslan man nga muani ta, puslan man nga mag-harvest ta, let us plant good seed para nindot ang atong harvest. Amen. Now, one of the blessings sa simbahan, one of the blessings sa church, one of the blessing in every Christian is giving. Amen? Dili na to ang ayan mga kaigsunan nga matod pa ma-offended ta kung magwali o giving. That is wrong. We need to be trained in giving. Because one way of God's way of blessing is by way of giving. That's right. Amen? So,
Ang ato na lang ang pag-practice, ang pag-apply sa pulong sa Dios. So atong tunan karong gabi mga kaigsunan, it's all about the cheerful giving. Pinakanindot ni mga kaigsunan. Muhatag naman lang ta ang standard sa Dios dili pilay imong gihatag. Okay? Ang tan-awon sa Ginoo, it is not how much you give. Ang tan-awon sa Ginoo, every time nga muhatag ka, magamay man og madako, ang basihanan sa Dios imong kasing-kasing malipayon bang muhatag. Kay dili tanan naghatag nga malipayon. Naay naghatag na pugos. So ayaw sugot nga nihatag ka kay napugos ka. Kay ang blessing sa Ginoo ang kadtong muhatag uban ang kalipay. Kadtong muhatag nga cheerful. So mo ni ating isgutan karon ba kaigsunan, God loveth a cheerful giver. Amen. Usa sa pagmanifest sa Ginoo siyang gugma ngadto sa tao nga malipayon nga muhatag. Okay? Bisan sa pinakadakog, pinakabugat na nga amount or value, that doesn't matter as long imong kasing-kasing malipayon nga muhatag. Kung naamantay tun-an sa atong kasing-kasing, dili kay nagtuunta unsaon paghatag og dako, wrong. Kung naamantay tun-an sa atong paghatag, atong tun-an atong kasing-kasing nga muhatag nga malipayon. Kay dili lisod ihatag basta malipayon. Amen? So cheerful giving. Now, matud pa sa panultihon mga kaigsunan, before giving, the mind of the giver is happy. Sawa pa ang paghatag, ang huna-huna sa naghatag, malipayon ng daan. Wa pa magdagan ang offering, wa pa ang offering bag, wa pa mumuali kay muhatag. Before giving, the mind of the giver is happy. And having given, sa diha nga nakahatag na, the mind of the givers is uplifted. Dili kay paghatag, ay asa na po gato paingontong kwartaha. Pagkasayang naman kay sa kong gihatag, wa pagyud ka kapasar. Ingon ana gani mong attitude sa giving, wa pagyud kang kapasar. Wa pa kakabot sa level sa cheerful giving. Pwede lang nga maayutang mubasa sa Corinthians chapter 9 verse number 6, pero pag-apply, bugat pagani mo kasing-kasing, medyo babag pagani si mo kasing-kasing, medyo bukid pagani si mo kasing-kasing ang paghatag, wa pa kakaapas sa cheerful giving principle. Kaya ang tinuod nga sugdanan sa cheerful giving, bisag pila kadako imong ihatag, malipayon imong kasing-kasing. Excited ka mo na gingon diha, before giving, the mind of the giver is happy. And having given, the mind of the givers are uplifted. Okay? Another quotation mga kaigsunan, matod pa, cheerful givers do not count the cost of what they give. Ang usa ka malipayon nga maghatag, dili niya i-count ang cost, pilay yang nahatag. Dunay usa ka Kristohanon dito sa amo mga kaigsunan, milyonaryo nga Kristohanon, okay? Tinuod gini siya, ang iyang sulti nga to sa pastor, Pastor, kung giving lang ang isgutan, sobra-sobra na ang akong gihatag sa Dios. We cannot outgive God. Amen. Right. Di yun pwedeng manubra atong hatag sa Diyos. Kaysa tinunan lang, kulang pang atong gihatag nga to sa Diyos. Amen. Ang atong giving, it is not a manifestation of who you are. Ang atong giving is a manifestation of how God blesses you. Yeah. Nihatag ka, kay gipanalanginan ka. Amen. Ang tao, bisag gipanalanginan, dili mo hatag. Tama. Ang problema sa church, mga kaigsunan, ang problema sa katawhan, gusto ang Diyos mo panalangin sa ani nga paagi, pero usaw man pagpanalangin, nga bugat man ang kasing-kasing. Yeah. Maunang tunan na ito, mga kaigsunan, ingon na, cheerful givers do not count the cost of what they give. Their hearts are set on pleasing and cheering the person to whom the gift is given.
Di ba? Muna yung principle mga kaigsunan. So kung atong tanahon, a cheerful giver gives, okay? A cheerful givers give, okay, a cheerful giver is not defined by the amount he gives, but by the attitude which he gives. So ang principle mga kaigsunan, dili tanahon ang amount. Usahay basta makahatag na tagdako, mugarbo man ta. Usahay kung makahatag na ta mga kaigsunan, there is something sa itong kasing-kasing nga murag medyo mo twist nga to sa pride. Ibig makahatag na ta, mangwinta naman kadayon sa Dios. Wala tay right mangwinta sa Ginoo kay kung kwintahay, pilditas kwintahay. Mas dako og gihatag ang Dios nato kada adlaw kaysa atong gihatag sa Dios kada adlaw. Amen. Amen? So, a cheerful giver is not defined by the amount he gives, but by the attitude. Ang giving, ang tinuod nga giving, naa ang sukdanan sa gitawag nga attitude. Sa simbahan, kung kinsa to'y dili hingatag, mo'y kusog mangita. Amen? Wa kay hatag-hatag, nangita kang ano, nangita man kang wa man kay gihatag. Sa simbahan, ang kusog mag-question sa kwarta, ang dili hingatag. Pero ang tinuod nga attitude sa giver, bahala nag-usawa ni mo na as long na nihatag ko, pasagdi ang Ginoo mga kaigsunan. Amen. Dili ka ma-measure by the amount sa imong gihatag, but by the attitude with which he gives. Not only that, a cheerful giver gives with joy. Ang usa ka cheerful giver, muhatag siya mga kaigsunan, uban ang kalipay. He does not give because he is pressured or obligated, but because it is his delight. Ang usa ka malipay nga maghatag, muhatag nga malipayon, wala siya muhatag tungod kay na pressure siya. Why lami nang giving nga na pressure ka? Mao nang itudlo unsaon paghatag aron di ka ma-pressure. Ang atong problema, nganong ma-pressure ta sa giving, kay ang kasagaran kuhaan sa giving, ang nabilin, ang salin. Inig kadawat na to sa atong sweldo, o inig kadawat na to sa atong financial blessing, ang atong utok, dili giving ang una. Ipangbayad sa mga bills. Ang sobra, dito kuhaon. So, worst to worst, kaya di naman maigo, di na lang yun muhatag, kaya kuwang naman. Ang insaktong giving mao ni, pagdawat nimo sa imong financial blessing, ayaw sa hunahuna ang bills, hunahuna sa ang imong responsibility ngadto sa Ginoo. So kung nakadawat kag 10,000 anang buwana, unaha og lain ang 1,000. Amen? Amen. Unaha og lain ang 1,000. Kitag makahatag og 1,000, murag 1 million na para nato atong gihatag. Kuhaan mo sa imong mission, kuhaan mo kung sa imong mga giving. Ang nabilin, dito na nimo gamiton ang imong mga bills. So bahala naghutbo nimo na gasto, safety na ang imong giving. Amen? Nakuha na to? Mao man ay kasagarang problem. Nganong di kang kahatag, kay adto man nimo kuhaon sa nabilin, sayop. Pagdawat nimo, minus the offering, then ang nabilin, dito ka mo gasto. So, ang cheerful giver, mga kaigsunan, he gives with joy. He does not give because he is pressured or obligated, but because it is his delight. Ang tinuod nga sugdanan, mga kaigsunan, kanang malipay ka nga makahatag. Makaabot na gani ka na nga level sa imong kasing-kasing, that any amount nga maabot nimo, malipay ka nakadawat ka, kay aron kahatag ka. Pag makaabot na ka na nga level, mga kaigsunan, regardless of the amount, pasado na ka sa cheerful giving. Kaya ang tanawon sa Diyos kasing-kasing.
Wa siya magtanaw pila ka milyon imong gihatag. Yes. Ang iyang tanawon, ang imong kasing-kasing ni kuyog ba sa milyon nga imong gihatag? Basta dili gali mo kuyog ang kasing-kasing, mangita na asa naman ang atong offering di ay. Makalimutan nga gigamit sa simbahan ang atong offering. That's right. Amen? Makalimutan sa improvement. Asa man ito gikuha ang improvement o ang pang-beautification ng tanan-tanan ng expenditures mga kaigsunan. Kwarta na sa offering. Yeah. Amen. Amen? That's right. Namoy 3-story building, kwarta man na gika na sa offering. Yeah. Nag-tiles mo sa inyong simbahan, nindot inyong mga sa inyong simbahan, nindot inyong mga gitawag na to, tanan nga na din eh. Simbahan, kwarta na, offering na gikan. That's right. Amen? So kung mangita ka, tanawa na lang imong palibot, nga no na unsa ni siya, kanindot na ni nga simbahan, kwarta na, mauna ang imong offering. Kung anhi ka sa gobyerno, your taxes is working for you. Yeah. Correct. Amen? Amen. So sa simbahan, your offering is working for you. Yeah. Asa man ay gamiton ang bang gasolina para mag-visitation? Correct. Asa magamiton bang bayas kurente? Amen. Asa matong gamiton bang palitan ng tanan-tanan nga gikinahanglan sa simbahan? Offering. Amen. So ang taong mangita sa iyang offering, wala na mo offering. Iyarang gibilin ang kwarta. Kaya nangita raman ka. Yeah. Tama. Asa man ay akong offering? Awa di ka mo hatag. Dito offering. Imo rang gibilin. Nasayop ka sa imong gibuhat. Dili ang church bangko. Correct. Ang imong pangitaan na sa imong kwarta, bangko. Tama. Amen? That's right. So ang ato mga kaigsunan, tun-an nato unsa ning cheerful giving. Amen. Amen. Amen? Son. Karon, a cheerful giver gives at liberty. Bisan tuod gitudluan ka, pero imo ang desisyon muhatag dili. Imo na lang desisyon. Kay wa may mawa na mo kung muhatag ka. Di man ako'y kaginansya kahatag ka. Ikaw may makaginansya. Di po na ko itong lohon kung di ka muhatag. Ikaw man po itong lohon. So ang responsibility sa pastor, itudlo ang principle of giving, i-apply ni mo or dili at your own cost. Amen. That's right. Maunay principle. Nga no, ayaw ka nga, giving na sad. Noong sabi na itong pastor, sige naman itudlo giving. Wa pa man kakakaton. Correct. Amen? Right. Wa pa ka makamao, wa pa ka kabot sa level of cheerful giving. Kaya di man ta pareha og growth sa simbahan. Amen? Di ta pareha og growth. So, a cheerful giver gives at liberty, freely and willingly. Freely and willingly. Pareha ato bitong widow, katong byuda mga kaigsunan, with 2 mites, he gives all that he has without compulsion, selfish ambition, or fear of lack. Gihurot niya hatag ang iyang sintabos. Tanawang atraksyon sa Ginoo. Tungod ba kay gamay rin gihatag na atrak Ginoo? No. Ang kasing-kasing ang gitanaw sa Diyos. Yes. Amen. Amen? Yeah. So, din sa atong simbahan, sa inyong church, lain-lain ang level sa giving. Kaya lain-lain mo po ang level sa blessing nga gihatag sa Ginoo ninyo. That's right. Gitagaan ka din trabahong nindot. Dako po din mong sweldo. Kuhaan po to nimo. Base na po sa blessing sa Ginoo. So, magamay man o madako ang trabaho, panalangin ka na sa Diyos. Amen. O magamay man o madako, kuhay gina siya sa imong responsibility ngadto pa dong sa Ginoo with all cheerfulness. Ang issue dinhi dili ang hatag. Ang issue dinhi dili pilay imong ihatag. Ang issue dinhi ang imong kasing-kasing nalipay bang nakahatag. Amen. That's the real issue. That's right. Amen. Amen. Mo na tinuod nga issue mga kaigsunan. So, a cheerful giver gives privately. Amen. Okay? Confidentially and without display. He does not seek recognition or applause from men, but approval from God. Amen. So paghatag na to, ang cheerful giver, dili na nihatag o muhatag na privately. Ayaw na ba yun nga, Brad?
Muhatag ko rong Domingo ba tanawa ba? Tanawa ko rong Sunday ba muhatag ko with all the entrance pa. Pinaplastar pa yun pagabutang yun. There's no need to announce nga naghatag ka. Because God knows nga naghatag ka. Amen. That's right. Amen? Amen. A cheerful giver gives privately. And also, a cheerful giver gives because he knows he has received much. Ang usab ka malipayon nga maghatag, nihatag siya, kay siya nakahibalo, nga nadaghan siya nadawat gikan sa Ginoo. Kwintahag yung sa kapagpanalangin sa Ginoo every day in your life. Then i-compare versus blessing of God versus sa imo. Mas daghan ang gihatag sa Dios nimo kaysa imong gibalik nito sa Dios. By principle of tithing, sa 100%, ang iyarag yung gipangayo nga ibalik ang giving, ang tithing, dili na giving. Returning na, imo nang gibalik ang inyong ang bahin niya as partner. Amen? Ang giving naa sa 90% nga nabilin. Pila may imong ihatag sa mission? Pila imong ihatag sa foreign? Pila imong ihatag? Unsa na lang ako kay ko sa inyo mga pamaagi diri o sa inyo mga klase sa mga giving. Ang importante mga kaigsunan nga makasabot ka nga ang giving, lahi ang giving kaysa pagbalik. Sa paghatag nimo sa tithes, dili pa na giving, niuli ka lang kasabahin nga iya sa Dios. Amen? Hopefully sa sunod, si kintahay makabalik ko sa sunod pang mga tuig. Magdala ko ninyo the blessing of tithing. Daghan kay kong lesson sa giving. Blessing of tithing. Ato lang tunan pag makabalik ko 3 years gikan karon. So a giver, mga kaisunan, cheerful giver gives because he knows he has received much. Then not only that, a cheerful giver or cheerful giving is the Christian's natural response to grace. Normal na nimong response. Grace there means favor. Kada adlaw gipaboran ka sa Dios. Gikan sa imong pagtrabaho, pagmata, pagabuntag, ngadto sa imong opisina, uli sa imong balay, balik sa opisina, uli sa imong balay. Think of the safety and protection. Everything gihatag sa Ginoo for you. Amen. Then at the end, sa bahinay, way labot imong partner. That's a great insult. Amen? Amen. Kung nagtrabaho ka sa opisina, ang wisdom nga imong gigamit, iya na sa Dios. In Deuteronomy chapter 8, verse number 18, but thou shalt remember the Lord thy God. Why? For it is He that giveth thee power to get wealth. Siya'y naghatag ni mo kusog, wisdom, ability, capability, aron ka makakuhag mandi. Munang bisag unsa pa ka ka-bright, bisag napulo pa ka degree, 50 ka diploma imong gitigom, ug di ka tagasin og wisdom ug kusog, di ka katrabaho. Correct. That's right. Amen? Amen. So, a cheerful giving is the Christian's natural response to grace. Yes. Grasya ra ginis Ginoo mga kaigsunan ay. So the principle, with that in mind, we must understand what God requires in a cheerful giving. Unsa may gi-require? Okay pa, pwede pa. Okay. Unsa may gi-require sa Ginoo for a cheerful giver? Number 1, God requires, tanan to, the attitude required in a cheerful giving. Unsa may attitude nga gi-require sa Ginoo sa cheerful giving. What does it mean by the word attitude? It nagpasabot na, nag-refer na to one's mental outlook or mindset. Amen. Mindset. Ang imong outlook sa giving. Or ang imong conviction. Or unsa may imong position sa imong kasing-kasing in as far as giving is concerned. Wala magkaigsunan, wala tay rason o wala tay right nga magpahambog kay nakahatag na ta.
Kay kanang tanan nimong giving, imo na lang response sa pabor nga gihatag sa Ginoo nimo. Mo nang ang tan-awon sa Dios mga kaigsunan, it is not the amount you give, it is the attitude. Amen. Ang tanaw niya. Sa cheerful giving, ang tanaw sa Ginoo imong attitude. Ang gikinahanglan sa Dios mga kaigsunan, tanaw lang negative aspect, God doesn't need a greedy attitude. That's right. Wala magkinahanglan ang Dios o greedy attitude. What does it mean by the word greedy? Na anay kwarta, ang meaning sa greedy, tight-fisted. Di kagawas ang kwarta kay pirtig yung guota pagkahawid. Mao na yung pasabot sa word nga greedy. Or selfish. Permanente, kulang. Ako, kulang. That is a sign of greediness. Or ungenerous. Nihatag tuod, pero dili generous. God doesn't need at gitawag na to greedy attitude. Atong tanong lang verse mga kaigsunan, 2 Corinthians 9:6. But this I say, he which soweth sparingly shall also reap sparingly. O sa may buti pasabot anang word nga sparingly. Kay ang giving tabla ra nagtanom ka. Amen? So what does it mean by the word sparingly? Sparingly means unwanted. Nahatag or wakang kahatag, na kay capacity nga makahatag, pero di ka gusto mo hatag. Amen? Or to abstain from. Di lang sa kumuhatag ron. Or not abundantly. Kulang. 1,000 unta na ang tithe sa iyang 10,000, pero ang gihatag 300 ra. Wala ka mo hatag mo insakto eh. Muna Christian ang challenge, tun-i imong kaugalingon nga moabot ka sa level nga makalabay ka sa greediness. Nganong di ta katarong og hatag na ay greediness atong kasing-kasing. Diha ang problem mga kaigsunan. He which soweth sparingly shall also reap sparingly. Sabay lain, atong tanan ng positive aspect, God requires a bountiful giving. O sa gikinahanglan sa Ginoo, bountiful giving. Tanawa ra gud? 2 Corinthians pa rin na to. And he which soweth bountifully shall also reap bountifully. Tanawang difference. Ang nagtanom o ginagmay, muani o ginagmay. Ang nagtanom o dinaghan, muani po o dinaghan. Normal nga farmer. Asa may mas advantageous nga itanom? Ginagmay o dinaghan? Kung wise ka nga farmer, daghan na kong tanom, aron daghan kong ma-harvest. So kung malipayon ka nga Christian, normal ka nga Christian, mas daghan na kong gihatag, mas labing daghang blessing mo balik. He which soweth sparingly shall also reap sparingly, and he that soweth bountifully shall reap also bountifully. What does it mean by the word bountifully? Generous or free to give. Mo ni siya ka nagitawag sukdanan sa cheerful giver. Very generous. Amen? Generous. Mo na iyon ko, ang pangitaon sa Ginoo, ang kasing-kasing nga generous. Amen? Tanawa rin ko sa Acts 20:35. Kung sa Bible. I have showed you all things, how that, so laboring, ye ought to support the weak. Ang bulatong sa Diyos weak. Nagagad raguli sa funding. Blessing na ni siyang naingunanin kay daghan ang nag-cooperate sa giving. Tanawa mo ka matingod sa logic. Ang simbahan, daghan ang tao nga magtinabangay, unta, pero di mahuman ang simbahan. Nakuha niyo? Daghan ang naay capacity, daghang gipang panalanginan sa Ginoo, aron munindot ang iyang simbahan. Ang problema, bisag daghan, gamay ra memory span. Tanawa ang mga balay.
Kanag yung balay diya nga, kanang katapusan nga, balay mo gina kung gano'n na yung mapamay. Tanaw ko gina, nahuman na gino. Usaray na ning kamot, nahuman ang balay. Suwa na siya mag-issue, question, unsa kada ko o gagamay. Kasing-kasing yapon. Amen? Dali ra ni improvement siya kung magkauyon tang tanan ay. Nga ang offering sa simbahan, may mag-usaray gastuhan nga ang tanan na di gikuha ang gasto. Amen? Naghatag nag-offering. Nag-expect nga dakong offering tithes kay ting sweldo. Hamay ka dakong sweldong gamay ra menison. Di apektado ang operasyon sa simbahan. Amen? Nag-expect ka nga dako og hatag sa mission. Kanya pertirang gamaya. So gamay ra pud mahatag nato sa tong mission. Kay magdepende naman ta sa musod. So ang importante di ay atong bansayon ang atong kasing-kasing nga makamao nga muhatag nga malipayon. Kay dili lisod ihatag og malipayon ni mga kasing-kasing. So ang Ginoo mga kaigsunan nag-require siya og bountiful giving. So atong tanawon in the general aspect, God requires a cheerful giver. Folks, di gyud mausab ang Bible. Di gyud nimo pwede i-twist ang Bible. Di nimo pwede i-bend ang Bible. What is written is final. Bisag kung sahon pa nimo, na mga tao usahay nga tanawa ra gud, pamina ra gud. Sawa pay imo, sawa pa ka, gitagaan na biya ka sa Dios daan. Amen? Sa diya pa ka sa tiyan sa imong mama, number 1 nga gihatag sa Dios nimo, kinabuhi. Paggawas nimo, zero balance ka. With all the safety and protection, etc. mga kaigsunan, hingdako ka. Wa pa ka mangayo, gitagaan na ka. Sa dihang nangayo ka, gihatagan ka sa Dios. Eskwela, nakahuman na ka, nagpaampo na ka, nga makahuman kag eskwela, humag eskwela, nagpaampo ka, makapasar kag board, nakapasar sa board, wa na makita sa simbahan. Amen? Ang nakapahit pag yun, sa diya nga naabunda na siya, nagsugod na siya kwenta o question sa Bible. Wa may tithing sa Bible. Unikalit na siya ka-bright. Old Testament pa man na siyang tithing. Wala na may tithing sa New Testament. Psst. Ayaw pataka-taka. Amen? Amen. Ayaw pataka-taka. Pagsulti lang, hindi ka muhatag. Ay nagpadaghag buwa-buwa ani mong baba. Amen? Kaysa wa pa ka, naanami. Wa pa ka kabasag Bible, unaming nagbasag Bible. Wa pa kang katuon, nagtuon naming daan. Amen? Pangutanon ta ka, kapila na gini mo nabasa round-round imong Bible? Ha? Wapagay ka kang magbasa bisag kausa lang? Nga ni question ka na? Amen? Di gali ka halos mo basa, niya mo question na kasbulong sa Diyos? Nakuha na itong point? Amen? Bago lang kang namimbro. Pila pa man na ang 10 years kang namimbro. 44 katuig na kong nagpastor. Una, yun mi. Amen? 10 years pa kang mimbro, 44 na kong katuig nagpastor, binasag Bible kapil na nagmumalik. So, secure yun mi, nga ang gitudlo, biblical gina siya.
Amen? Ingnan na lang uli ka muhatag. Kung di na lang ka muhatag, paghilom, pagpuyo. Amen? Manabi, magugagot mo nang mabulabog ka nga daw ka. Ay nagdagag panabi. Amen? Acts 20:35, kung sa'yo sa Bible mga kaigsunan. Generally, every man, according as he purposed in his heart, so let him give, not grudgingly. Amen? Sa paghatag na to, not grudgingly, or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Pastor, unsa man ang pasabot ana nga word, pastor? Ingon ang Bible mga kaigsunan, tanawa na god, unsa ingon sa Bible mga kaigsunan. Everyone as he purposed in his heart, so let him give. Not grudgingly, but nor of necessity. Kanang pulong diha mga kaigsunan, according as he purposed in his heart. Ang tinuod nga definition sa word nga according mga kaigsunan, from the Greek word nagpasabot og kathos. Nga ang definition sa kathos sa English dictionary, nagpasabot siya to harmonize. Ang meaning according to the dictionary means to conform and to come to agreement. Mo na ibuti pasabot sa word nga according. Ingon siya sa imong paghatag, nganong nihatag man ka kay ni agree ko sa pulong sa Dios. Muna sa simbahan, sa among simbahan, every time mo muwali ko, ayaw mo tuo nako, diri mo tuo. So nganong nihatag man ka, brad? Ni agree ko sa gisulti sa pulong sa Dios. So implied nga ang wa mo hatag, wala mo agree sa pulong sa Dios. Klaro? Amen? Sunod. Harmonize. Kinahanglan sa paghatag, ang imong kasing-kasing o ang pulong sa Dios, harmonize. Mao nay feeling nga nindot ihatag, kaya ang imong kasing-kasing ng Bible, harmonize man. Unya, ni conform ka. Ang word conform means ni-obey ka. Nganong nihatag man ka, mo may sugo sa Dios, nituman ko sa pulong sa Dios. Mo na ibuti pa sa word nga according. Unya gidungagan pa rin magkaigsunan, according as he purposeth in his heart. Unsa may word ka ng word nga purposeth? The word purposeth means to desire or to fix upon. Kaling atong giving, kay fix man ang blessing gihatag sa Ginoo nimo, fix po ang blessing. Nganong kuwang man sa panahon sa hatag. Amen? Driver kag tricycle, gitagaan ka sa Ginoo panalangin, nikita ka og 500 sa usa ka adlaw. Nganong di man good fix ang imong paghatag sa tithes? Nga unta 50 man ang tithes na, nganong Jesus ra imong gihatag? Mao nang usahay, mag-aginudtas kinabuhi kay wa ta mo obey sa pulong sa Ginoo. So dili sayop sa Dios nga ningon anak ka. Naa sa ato ang sayop kay ngano man wala nato i-harmonize ang atong kasing-kasing sa pulong sa Dios. Amen. Okay pa? Unya giingnan pagid magkaigsunan, not grudgingly. Paghatag iyo siya not grudgingly or unwillingly, hesitantly or under complaint. Kadaghan mag-giving ang simbahan na. Bago pa tayo naghatag og commitment na punta karon. Folks, to tell you honestly, the more nga daghan kag ihatag, the more ang daghang balik. Amen. So ayaw gyud pag-expect og naay mabalik kung wa kay gihatag. Amen? Ayaw pag-expect og blessing na wa kay gi-invest. Ayaw pag-expect na kay ma-withdraw sa ATM kung wala kay gi-deposit.
Bisan pag ang tanang bangko na kaitim, ug way sword, bot makakubra ka. Di gyud ka kakuha kwarta. Magbuntag ka na lang diha og tumuslok. Di gyud mo gawas ang kwarta nga naman. Wa kay gisulod. Amen. Wa man kay gitanom. So why are you expecting blessing nga wa man kay gi-invest? In the first place, naanong na kayo opportunity nga makatag, naaman po'y kasing-kasing nga di po willing nga muhatag. Unya, naaman po'y kasing-kasing nga hesitant nga muhatag. Dili man yung problem. Abi ninyo mag-isan, naaragos kasing-kasing nga problema. Labngag yun ang problema. Samtang nangahon mi sa kong anak, nagko na mga kong anak. Ako yun nga, he's good being first fruit. He's good being kudin. Nurin mo nga. Kudin. Kumusta yung first fruit? Sa nahatag na ko tanan pa. Kaya siya, dugay-dugay ko naka-adjust sa first fruit pa. Bugat ko kayo. Ikaw at least, nakalabang ka. What about your tithing? Sa kana gininong tithing, bukid gina kayo. Tingko nga nung bukid man. Dagan sa grason. Ako yun, simple na siya din. Pangayuas ginong malabang ni mga bukid. Yan naman ito yung membro nga nagpuyo sa balay. Kung atong i-rate in a percentage, tingali, 1:10. Unsaon nimo pag-rate imong gawin sa giving sa tithing? Isa murag na ako sa 8, pastor. So, ang 8, walay problema. Okay na. Kanang 3 mo imong developon, nga mahuman mo na, nga maabot kag 10, tagaan mo kasing-kasing. Kaya di naman tayo problema. Mahal na kong gasolina, mutayets pagyog ka. Mahal ng kilos bugas, mutayets pagyog ka. Ang question, mahal na, mutayets gyapon ka. Unahon ginang ato. Ano man na sa prinsipyo karon. Pero ang ginawa nila, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang atong gipangita, ang addition, pero wala tayo gi-invest. Amen? Not grudgingly or of necessity. O sa may pasabot ka ng word necessity, mga kaigsunan, kanang murag napugos ka. Ayaw na lang og hatag kung napugos naman lang ka. Kay di man yung ka panalanginan. Amen? Nibutang ka sa offering, naunsa man pong pagabutang nga, kaya ang asir, di man mula ka, o di ka muhatag, di napugos. Amen? I don't know say paagi din isuroy ba ni or kamoy mo ani wala ko kay balo na. Pero ang importante sa giving, not of necessity. Kanang tawag constraint or by force, napugos lang ka, nakahatag ka kay napugos ka. Lab nga kinaiya. Kay di na mo'y kinaiya og cheerful giver. Amen? Amen. Or of necessity, by constraint, mga kaigsunan. Nihatag ka, tungod kay na-pressure ka. Di na mao. Ang gipangita sa Dios nga gikan pirmirong membro nagpuyo, ang naglingkod na ni simbana, hangtod sa katapusang membro, makakaton nga muhatag nga cheerful. Mao ni desire sa Ginoo. Amen. Kana may pinaka-importante, mga kaigsunan. Now, ingon pa siya, for God loveth a cheerful, willing. Amen? Ato ko nung basahon ang cheerful. Ready, go. Cheerful means? Willing, happy, joyful, lovely. Oh. Kana mo'y tanawon sa Diyos. Yeah. Kay kung wa ni, kani may muhari. Yeah. That's right. O di ka mo harmonize, kini may muhari ning duha grudgingly og necessity. Pero malabang ni mo ni, mo agree ka, mo harmonize ka, ni ana diri ang cheerful, willing na, happy pa, joyful na, lovely pa yun, mahigog mo yung muhatag, masuko og dugay ang giving kay kahatagon na yun. Kadugay ba maghatagoy? Kahatagon na kay ko. Kana bang excited na ka kaayong muhatag? Muna pasabot sa word nga cheerful giving.
Nga inid pa sa offering, smiling ka. Lord, salamat sa privilege. Lord, salamat sa blessing makahatag na po sa imong bayan. Pak! Kanong sagyo ka, maabot din kasing-kasing, ano? Nga willing, happy, joyful, lovely. Mahitabo lang ni mga kaigsunan ang willing, happy, joyful, ug lovely. Kung naa sa number 1. If you will come to agree, harmonize, and obey what the Bible says. Maayo lang tang mo tuo nga 100% mamatay im langit pero sa giving nga mo panalangin lisod tang mo tuo. Amen? Amen? Okay pa mo? Kung na ko kadyo ta, gamay na lang yun. Ato na si kadua. The abounding result of cheerful giving. Unsa may resulta. Di lang just a result, but the abounding result of cheerful giving. So kung muhatag ka, nga cheerful ka, what are the abounding result of giving? Atong tanawon mga kaigsunan, sa matod pa 2 Corinthians 9:8, and God is able to make all grace. Basahon na ito tanan. Ready, go. Kajot. Kusga na itong basa. Amen, go. God is able to make all grace abound toward you, that He always abound in all sufficiency in all things, be abound to every good work. Unsay word nga gibalik-balik niya? Katulog ibalik or kaupat? Kamatikod mo? Ha? To make all grace abound towards you, that ye always having all. Mo sa pasabot sa word nga all. Tanan. Having all sufficiency in all things. May abound to every good work. Sa ato pa, one of the abounding result of cheerful giving, mga kaigsunan, atong tanawon what God does for you. Unsa may buhaton sa Dios nimo. So sa ato pa, kung muhatag ka, why mahimo si pastor nimo? Kay di man si pastor ang nagsugo nga muhatag ka. Nagtudlo naman si pastor sa prinsipyo. Amen? So, ang dunay mabuhat para nato, ang Diyos ka nagsugo. Amen? So, ang mo panalangin, kung cheerful ka muhatag, Diyos dili si pastor. Kay kung kamo muhatag masad mi. Pariharatang tanan, manghatag. Kay pariharata nga mga alagad o mga katawhan sa Diyos. Nagkataon lang, out sa majority, doon ay gibutang sa Ginoo nga leader nga motudlo. Mo nang pastor. Pero dili exempted ang pastor sa giving. Pulos na mo hatag tanan. Kung kamo nangandoy og blessing, nangandoy po mig blessing. Okay. Tanawa ha? God is able, unsay mahimo niya, to make all grace abound towards you. So atong tanawon, what God does for you. Na atong makita niya, ingon siya, God is able, say able, powerful or capable. Mga kaigsunan, in as far as blessing is concerned, God is powerful or He is capable to bless those who cheerfully give. Naras bersikulo tubag. Having all grace, gigamit mo ang all grace. Di ba yun siya? And God is able to make all grace. Kung saan man ang all grace? It is the divine influence upon the heart and its reflection in the life. So sa ato pa di ay, ang imong paghatag na cheerful nag-reflect sa attitude. Na-influence ka sa attitude sa Ginoo. Amen? Every time nga nihatag ka, pasabot na influence ka sa attitude sa Ginoo. Kaya ang nature sa Ginoo, cheerful giver siya. The day nga mo withhold kasi mong giving, trabaho na siya. Amen? He will make all grace abound towards you. Unsay mahimo niya? Ang word abound means abundance.
Nganong igo-igo ra mo yun. Kining ganing paghatag, di ni magkapamilyonaryo nimo. Dili. Pero mamatigdan lang nimo that everything is sufficient. Okay? Abundant, mo excel, mo increase, magpabilin over and above. In other words, ang Christian, dili mahutdan. Everything will be, God will take care to provide everything you need because you obey His word. Amen? Kunya, ningon pag isa magkisunan, always, di na nga. Ay, sorry. Kahan naman to. Nisipyat, nigo. Okay, thank you. May isa ka, sir. May isa ka. Ibigatan. Katong ato ron. Sorry. Tungkol siya excited ba? Okay. So, kung sa'yo may mo, Ginoo, pila ka buk yang ihatag? Kano sa mo hatag? Always. Kaning down na pastor. Aman ang down. Kaning araw down. Ang Kana. up. Ang up kana. Down ang ginagamit pastor. Down ang ginagamit. Okay, thank you. Okay, kano sa mo hatag? Always. Dili sometimes. Always. Kano sa man na may tabang always? Kadtong ni hatag nga cheerful. That's right. Ma-experience na nimo ang always kung cheerful kang muhatag. Amen? Sunod. Unsay ang ihatag? All sufficiency. Amen. All sufficiency. Unsay ang ihatag? All sufficiency. Unsa may pasabot na mga kaigsunan? Self-satisfaction, contentment. Dili ito ta dato, pero natay self-satisfaction. Dili ito ta milyonaryo, pero contented ta. Ginoo ray makahatag ana. Munang bisan pag unsaon pa nimo pumaning kamot, adlaw tanan paning kamot, di na ka mosimba kanining kamot. Kung dili i-grant sa inong satisfaction o contentment, wa gid kaayo. Amen? So mahitabo lang na ining all sufficiency or self-satisfaction or contentment the day you obey the Word of God. Having all sufficiency. So atong makita karon mo na tanan. Let us see what God does through you. Unsay buhaton sa Dios diha nimo. Ganina unsay buhaton sa Dios para nimo. Karon unsay buhaton sa Dios diha nimo. Through nimo. Okay. Atong tanan. Balik sa 11. Being enriched. Oh, diyan kanang nagkadato, di ba? So ang giving makapadato. Anong problema lagi ni Pastor? Tubagay mong mangutana. Amen? So, sa mga pagi may mangutang dato, ato na ilang example. Being, basahan na ito tanan, ready go. Being enriched in everything. Adyot, pila ka buhok, ma-enrich ka? Pila ka buhok? In everything. Unya, gisumpayan. Go. So ang blessing sa Ginoo in return sa iyang pasanggihatag nihatag ta ang balik sa Ginoo mo na mo resulta maging Lord salamat sa mga panalangin. Amen. Amen. Yeah. Wa gyud kay takos nga rason nga magpasigarbo ka. Kay ang tanan gikan sa Dios. Yeah. Amen. Ang tao magtanaw grabe na unsa na mag-improve magagmayo Ginoo ra ning tanan. Unsa gyud Ginoo? Being enriched. Pagkanduta kayo mga kaigsunan. So may pasabot ka ng word nga enrich. The word enrich means to make wealthy or to make rich. Bisag unsaon pa nimo paningkamot, Ginoo ray makapadato na to. Amen. So ang richest pastor naa sa giving. So ang challenge kung gusto kang madato, hatag. Wala mo amen. Amen? Ito lang is Bible. Being enriched in everything to all bountifulness, which, pag enrich na ka to all bountifulness, ang result, which causeth through us thanksgiving to God.
Amen? Right. You are enriched. Okay. Okay, suppose the word enrich means to make wealthy or to make rich. Okay. Then, in everything, in all things, ako lang gipamutang ang definition para masabtan yun. Yeah. Munang kugihan kung ginagpambahalag kapoy, maghimong PowerPoint, basta mapasabot ang gustong masabtan. Okay? In everything. Kung saan ang everything diya? All things. Amen? Yeah. Amen. Napagyan, every little things. Madagko o magagmay. Panalangin ang likas Ginoo. Unya, gigamit ba yun? Each one. Or without exemption. Ang blessing, kanang word nga without exemption, para lang na sa naghatag. Dili na gigrant para sa tanan mo nang usahin na magampo. Ginoo, panalangini ang among offering. Panalangini ang naghatag ug ang wala naghatag. Everything sa iyo papagampo. Amen. Amen. Mo na ginani mo inampon sayop gansi-gansi ka. Papanalanginan nimo ang wa mohatag nga ang gusto Ginoo pahatagon. So kining word nga without exemption, kadto lang ning nagpractice og giving. Amen? Without exemption. Everything. Okay. Tanawa? With all bountifulness. Nindot na ng word nga bountiful. Gibutangan bagyog ness, bountifulness. Grabe yun nga paglambo. So di lisod ang Christian mo lambo, basta mutuman lang yun ka sa giving. Di yun lisod mo lambo yun mga kaigsunan. Kaya ang Ginoo yun ang makahimo paghatag og all bountifulness. O sa may pasabot na ng bountifulness, pastor? Muna pasabot, isa sa bountifulness gihatag niya, generosity. Kaya ang blessing sa Ginoo, di lang na siya kwarta lang. Both tangible and intangible. Makita o dili makita. Mahikap o dili mahikap. Isa sa ihatag sa Diyos, generosity. O sa may pasabot sa word generosity, big-heartedness. So mo enlarge na lang ang imong kasing-kasing, padaka ang kasing-kasing sa giving. Amen? Or open-handedness. Naara ang keyword anang open-mindedness o big-heartedness sa word nga generous. Amen? Unya, gigamit na po niya ang punong meaning sa bountifulness, liberality. O ang meaning sa word liberality means open-mindedness and broad-mindedness. Di inalisod, pagbagwali ang pastor o giving, broad-minded na, open-minded na, para niya positive na. Pero magwali ang pastor sa giving, niya mo kasi giving na sad. Wala gila yung topic, ana. Love na lang unta na, gudiwali unta. Pero ang Christian nga, generous, kunya, liberal, open-minded, broad-minded, sisiw ra kayo na. Kay ang liberality o generosity, blessing na sa Diyos. Naapay laing blessing sa Ginoo, unselfishness. Ang word unselfishness, wa na kay hunahunahon. Ang iya sa Diyos, iya sa Diyos. Ihatag ngadto kang Cesar ang angayan, ihatag ni Cesar o ihatag ngadto pa sa Diyos ang mga butang nga iya sa Diyos. Muna yung saktong giving. Amen? Naana kay unselfishness, kindness, consideration. Asa man ang tanan naghinukad. Mga kaigsunan, naana nagsukad sa kasing-kasing. Punon sa Ginoo imong kasing-kasing sa generosity, liberality, and unselfishness. Amen? Nasabtan? So kung na may usbon sa Diyos, kasing-kasing. Mulang gikan sa pagsugos pagwali, kasing-kasing ang ipunting, nga naman, kaya ang number one na problema sa paghatag, dili pila ihatag, kundi ang kasing-kasing.
right. Amen? O, tanawa. Atong tanawa na. Unsay blessing sa inyo after ato. God gave you comfort to enjoy. Kadausan na to, nanatay mga balay. Regardless, dako ba na o di, ang importante, na kay kapuyan. Comfortable ka. Kasi naghatag sa comfort, Diyos. Amen. Amen? Not only that, God give you resources to enjoy. Nakakay negosyo, nakakay karinderya, nakakay daghan kay mga unsa na lang imong gipang kalingawan. Tanan dia gikan na sa Dios para ka mag-enjoy. Amen? So God give you comfort to enjoy, God give you resources to enjoy, and God also give you family to enjoy. Yes. Amen. Malipayon kayong pamilya, oy. United kayong pamilya, oy. Nga naman, kay ang tanan, si Papa, generous giver. Si Mama, generous giver. So ang resulta sa mga anak, generous givers mo. Right. So para nila, ang blessing mo ay number one top priority sa ilang family. Maunang tagaan kas Ginoo pamilya para ka mag-enjoy. Amen? Usahay mo yun ang mga anak, pa, ang imong tayo sa'yo pa. Wala ka muhatag. May pong papa, paghilaw mo diha. Ma, wala ka muhatag sa mong tayo. Ada, kuwang. Okay? Amen? So, ang saghatag sa Ginoo, number one, basa, go. Second. God give you resources to enjoy. Say third. God give you family. Naamuhaning tanan, wala. Na. Dungagan na to. God give you convenience to enjoy. Regardless kung sa imong convenience, na kay sakyanan, na kay motor, na kay bisikleta, unsa na basta convenient kay ka. Amen? Ninduta kayo. Nakakay sakyanan, nakakadiha, unsa na imong mahimo. Makapliti na ka, basta anything that will make you convenient. Ginoo mo'y naghatagan ng tanan. And not only that, God give you work or income to enjoy. Kisay naghatag sa imong income? Kisay naghatag? Kisay naghatag sa imong trabaho? Diyos. So kung wa ka tagaig trabaho, wa ka income. Amen? So naka-income ka, kay gitagaan ka sa Diyos og trabaho. So ayaw isipa nga ang trabaho nimo imo na. Ay, di pa lang kumaayo mga apply, di pa kay kung tubag sa interview. Asa ko ka trabaho? Wrong. Diyos may nag-open kasing-kasing nga employer para ka makasud. Gipasud ka kay aron mahimo kang parte sa trabaho. So gitagaan ka sa Ginoo og trabaho or income to enjoy. Nindot kayo 1,500, 200. Nindot tanawon basawa pa. Nindot isaad ug wa pa. Pero naa na pertigyong bukira. Ambot na lang sa pag wa pa ka ulis balay gabaktas pa lang daan. Kuwang na magid akong sweldo. Amen. Wa pa gabaktas pa lang. Bayron loans kuryente 3,000. Bayron loans tubig 1,000. Tuition 3,000. Sininas, mga bata, graduation, amutan, wa na ko'y kahatag, Lord. Amen? God give you work to or income to enjoy. Nalipay ba mong na may mga income? Nalipay ba mong na may mga trabaho? Yes. Nga naman, Diyos may naghatagan. Yes. Amen. And not only that, God give you profession to enjoy. Wow. Yeah. Wow, professional na ka karon. Doktor na ka, engineer na ka, manager ka, teacher ka. Maayo kay ka nga, unsa na lang nga klase nga trabaho. Gihatag na sa Dios imong profession para ka mag-enjoy. Mo nang ibalik ang glory sa Ginoo kay wa gyud ato. Yeah. Amen. So kung imong una-una nga kaning tanan niya sa Dios,
why rason nga di ka muhatag cheerfully. That's right. Amen? Ang pinakalindot pag yung mga kaigsunan, na pagigihatag sino? God give you pastor to lead. Kay guay pastor, asa man may tabo? Wa mo makahibaw? Unsa mo karon sa spiritual life? How do you enjoy blessing tungod kay dunay pastor gigabet Ginoo para sa inyo? Amen? Nalipay ba muna may pastor? God give you pastor to lead. Munang giyahan mo pamaagi pang pamilya, giyahan mo pagtudlo sa financial, tudluan mo tanan na lang, mabuwat na lang mong utok humuna-huna sa mo itudlo. Grabe na mong tumulo sa kasimana. Why tog? Pagwali, ikaw may natog. Wa pa ka umangwali, tog na. Amen? Gariklamo ba? Patutugaya po na mahuman ng walihaw. Pero patanawa o ka nang gitawag nga. Kining kardo, sana. Patanawag kibol. O, tanawa, di na paong. Amen? Sayang, mahuman. So God give you, kailan, kaya naman may suga niya akong laptop. Okay pa, parenda? O, pasigahan lang na. Sigar lang itong taon-taon. So, unsay buhaton sa Ginoo mga kaigsunan, gitagaan kag pastor para mulid nimo. Napat ito'y katapusan nga akong ihatag. God give you, ganang gitawag nga, etceteras. Kanang word nga etcetera, murag wala na value ba? Pero ang meaning sa word etcetera means extra blessing. Aside sa iyang gihatag nga pastor, aside nga iyang gihatag nga profession, aside nga iyang gihatag nga income, aside nga iyang gihatag nga convenience, aside nga iyang gihatag nga family, aside sa resources iyang gihatag, aside sa comfort iyang gihatag mga kaigsunan, gitagaan pagyud ka og extra blessing. Amen? Pagkaninduta mga kaigsunan. So pasabot, dili dalo ang Diyos. Wala siya muhunong og panalangin og mo panalangin gid siya sa mga tao nga mutuman sa pulong sa Dios. May gani kay katapusan na. The last, and I will close. The awesome reason of cheerful giving. Pasabot mga kaigsunan, we say awesome means amazing or tremendous. Dali abad. Kajut lang ha. Atong humnuning. Kanindot kay ni nga kwan. Okay, generator. Okay. Thank you, Pastor. Pahumlak ha? Okay ra? Gamay lang yun, gamay lang. Last na lang. Generator ni Pastor. Okay, kato nga point pa palihog. Then patapos na lang ko. Pitulay. So sorry good kayo ha. Okay, God give you pastor to lead and God give you etceteras. Kaingon ako ng word nga etcetera, kana ba murag expression lang. Pero pagtanaw na ko sa dictionary unsay meaning sa etcetera makisunan mo na meaning niya. Extra blessings. Aside sa iyang gipanghatag, naa pa sa mga extra blessing. Kung ato ng term, mga pakapin nga panalangin. So basta mahimuot lang ang Diyos nimo, pakapinan. Muna, kung sa mature pa na, consolation prizes. Amen? And the last, I will close. The awesome reason for cheerful giving. Atong tanahan mga kaigsunan, 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Mo close na ko ha. Thanks be unto God for His unspeakable gift. Salamat ngadto sa Dios sa unspeakable gift. Unsa may pasabot ka ng word unspeakable, pastor? Not expounded in full or indescribable. Pagkaninduta mga kaigsunan. Buli pasabot, Lord, salamat, di na gyud nako makwinta, di na nako maihap ang kabuhong sa panalangin ngay mong gihatag nako. Mo na awesome reason mga kaigsunan, because God give us the unspeakable gift. Kinsa may gitagaan? Ang cheerful giver.
Timali nga ang context giving ni. So dili ni intended para sa dili giver. Christian lang ka to di ka giver. Amen? Ang nindot, Christian ka, giver pa yun. Kay ang panalangin para ra sa mutuman sa pulong sa Diyos. Sa atong makita sa may usang blessing mga kaigsunan, the unspeakable gift of His providence. Kasabot man ang word nga providence, pag-atiman, pag-amuma, pagpangga sa Diyos. Asa nimo makita? Tanawa. Ingon diha, I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Pagliman ka na, kada adlaw ang Ginoo nag-instruct, kada adlaw ang Ginoo nagtudlo, kada adlaw ang Ginoo makisunan nag-guide. Asa ka paingon? With His own eye. Ang resulta na, tagaan kasi ng wisdom in everything you do. Blessing na Ginoo. Ikaduhang blessing, the unspeakable gift of His provision. Kung di ginamahimo ng way supply, oy, basta muhatag ka, kay balo ang Diyos nga nakuwangan na ka. So, isupply niya ang nakuwang. Kabalo sa Diyos, pila imong gihatag, iya pong iuli ang imong gihatag with the pakapin. Extra blessing, di chitiras. So, sa gisultis Ginoo mga kaisunan, but my God shall supply all your need. According to His riches in glory by Christ Jesus. Kinsay mo supply? Ginoo. Nanay yang unspeakable gift of His providence, unspeakable gift of His provision, unspeakable gift, okay, of His presence. Ito, permanente ang presensya sa Ginoo gauban. Kuna niyo ng Bible mga kaigsunan, but let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For He said, I will never leave thee nor forsake thee. Dili niya talikdan o biyaan ang taong nagtuman sa iyang puno. Timan nila. Then, the unspeakable gift of His person. The greatest gift nga iyang gihatag ang iyang person. Kinsa man na? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son with all generosity. Wa mo ka matikod nga gikan sa atong pagsugod, nagsugod ng cheerful giving ni enta sa person nga cheerful giver. So ang pattern sa atong cheerful giving is the Lord Jesus Christ Himself. Muna ang imong pangayoon, Lord, di ka mingon nga Ginoo, muhatag na gyud ko. Wrong. Ang imong pangayoon, Lord, patakdi ko sa imong kinaiya sa pagkamanggihatag. Lord, i-influence ko sa imong kinaiya sa pagkamanggihatag. Ang kuna, Lord, daghan kay kong kadaw nga akong gihimo. Pero salamat, cheerful ni mong gihatag, imong bugtong anak, tudlu'i ko nga mahimo kong cheerful giver. Manindog tang tanan pala yung let's pray. Amahan nga langit noon, ining kagabion karon. Mga kong apology, medyo taas gamay ang lesson, pero mahangyo may Ginoo nga muhatag kag kasing-kasing sa mga katawhan, nga unta maka-consider sila Ginoo sa delay nga nahimo karong gabion. Lord, hinaot ko nga ang pulong nimo ni doon sa kasing-kasing. Ang amo ra yung trabaho, mao lamang ang pag-expose sa imong pulong Ginoo. Wala mi katakos sa paghatag og conviction. Wala mi katakos sa paghatag og wisdom kay kini trabaho sa Holy Spirit. Lord, I pray nga unta before mo pauli mo magkatawhan, mabalo nila ang prinsipyo sa imong pulo. Apan tagay sila hiyen karong hagkariyuna nga makaduol sa imong altar, makigistorya nimo Ginoo, muhimog settlement, muhimog commitment. Ito naman tingali na kapakapakyas Ginoo sa panahon sa paghatag. Lord, ihatag grant gato kanilang pasaylo o taga sila chance. Kaunta kami mahimo ming ma-influence sa imong kinaiya as cheerful giver. Lord, bless your people, mahatag og gamay nga invitation
Paghatag og chance sa mga katawan nga makatungod sa mga tubangan, makapiko sa tuhod, magigistorya nimo Ginoo in Jesus name. Altar time, Christians, the altar is open for you. Gihatag ng mensahe, gihuman na gitudlo ang pulong sa Dios. The response is yours. You come to the front. I believe God is talking to your heart. Come on. Don't hesitate, come to the front. Every time iwala ang pulong sa Dios, ang bangko dapit lang na, diin ka magpapalihog sa pulong sa Dios. Ang altar mo dapit, diin ka mo response human sa pagwali. Folks, ayaw-saya nga ang pulong sa Ginoo. Come on. Come on. Ayaw tapol. You come to the front. Ayaw gihimo ang hindrance. Come on. Nagpabilintas pagtindog palihog. Baka mag-ingon nga manglingkod ta. Tindog palihog. Come on. You come to the front. You kneel down. Come on. Ayaw sayang ang opportunity. Christians, ayaw sayang ang opportunity. You come to the front. Come on. Yes. Amen. Dalay ko ng Ginoo. Pangayo, Lord, salamat. Gipahinumduman ko nimo. Lord, salamat na ako'y failure sa giving. Lord, tagay kong chance. Make me a cheerful giver. Nga mo influence mo na ko Ginoo. Nga imo kong tudluan. Nga muliwat ko nimo kapag ka manghihatagon. Maraming sa pagampi. Salamat Diyos, salamat sa mensahe na wala kailangan ng gabi, challenge sa isa sa amo. Dili lang Lord na himong giver, o dili cheerful giver. Lord, we admit na ang kasing-kasing ng Lord ang isyo. We admit Lord na ay kahadlok. That is why, Lord, lisod, budlay, maghatag. Pero Lord, salamat na mga gabi na tunan namin. Na kung Lord, ay itindihan namin kung sa ang cheerful giving. Mawala ang kahadlok, mawala, Lord, ang pressure na paghatag. Tungod ang cheerful giving, Lord, kauban ni Lord ang pagtuon. Pagsabi na able ka Lord mag-provide sa among needs. That's why I pray for this local church, especially mga member of this church, na Lord, mahimong turning point ang mensahe ng mga gabi. Na Lord, amo nila overcome ang fear sa among kasing-kasing. Help us Lord na mahimong cheerful leader. Ay naarigid na Lord ang susi, naarigid ang fulfillment. Kung always may Lord, maguna-una sa among need. Lord, wala kini fulfillment. Kaya ang among ginalanta, always sa among kamulingon. That's why Lord, I pray tonight, na kini ang mensahe Lord, na himong eye-opener sa mga isasama. Mga members, na Lord, ang grace giving, bawat ikaw mismo Lord ang among pattern. Ihatag mo ang iyong bilog na kinabuhi, bukos na kinabuhi, na in-reach me Lord sa spiritual blessing dito sa cross. That's why Lord, I pray tonight na mawala sa among selfishness, mawala sa among ang greatness, na makita na mo Lord ang bountifulness, experience na mo Lord ang real blessing. The moment Lord, mag-learn kami sa paghatag nila sa inyo, ang isa cheerful living. Isipin Lord, salamat sa ikong mensahe, salamat sa ikong messenger, ikong picture, igamit, Pastor Noel, sa pag-educate sa among Lord. I hope and pray na dili masayang yung mga message. Help us Lord, na hindi mag-cater sa spiritual life, na resulta sa among pagka-cheerful giver.
Iwasan mo, Lord, ang negative ng mga bagay. Hindi kami maging malipayo. Nagreklamo kami every time may giving. Simply because, Lord, ang among pagsalit wala grasya mo, kundi sa aming puso. Kaya, Lord, I pray sa mga members, hindi sila mag-grow sa ilang Christian life. Grow, ma-overcome nila, Lord, ang ilang kasigkasi, ang fear, murmuring, selfishness, is leading ako sa generous heart, self-forgiving heart. Especially kami, Lord, na ang iyong grasya sufficient, sobra-sobra yung yata. So again, thank you. I hope and pray na uling kami rin kung may kalimpay sa pagkasigkasi ng mga kami. Help us, Lord, na ma-adapt na mo ng iyong pattern, ma-adapt na mo, Lord, ang iyong attitude sa pagkabay na tao. Thank you this evening. Bless ako na bilhin ng mga anuras, ito na prayer time nila. This way, pray in Jesus' name. Amen. And amen. Okay, amen, church? Amen.